Yan, kaya bumbong na. Kaya tayo, Sam? Opo. Okay. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay ako po ay magtatalakay para sa ating talakayan ngayon. So bago tayo mag-umpisa, uumpisahan po muna rin isang panalangin na susundan ng ating pagtatala ng liban. So bago mag-start yung attendance, meron po akong ipapagawa. Kung sino po lahat ng present ngayong araw na to o yung mga pumasok ngayong araw na ito ay magka-type po sa comment box ng uho sa loob ng isang minuto. Kung sino man po ang hindi makapag-type ng uho na word sa comment box, sa chat box ng ating talakayan ngayon, ay siya pong liban sa ating klase. Malinaw po ba? Opo. Umpisa na po natin ang ating panalangin. Okay, maraming salamat. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon upang kami ay natulog. Gabayan po kami lahat upang malinang ng aming isipan at mawawaan ng Diyos ang mga leksyon na ituturo sa amin. Pagpalain po ang aming mundo sa kanyang pagtuturo pagkat sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming sasabihin at lakas. Amen. Okay, maaari na pong mag-type ng uho. Mag-umpisa po sa loob ng isang minuto. Okay, maraming salamat. So batid ko na yung mga present ngayong araw ay nakapag-type na ng uho. Anak, sa Pedrasa, maaari na bang sabihin ko sino yung mga hindi nakapag-type ng uho sa ating comment box ngayong araw na to? Kinalulungkot ko bang ibalita sa inyo, Ginoon, na ilan sa ating sa aming mga kamag-aral ay hindi nakadalaw yung araw sapagkat mahina ang kanilang internet connection. Sila po ay sina Ivy Rose, si Angeline at si Rudolph po. Okay. Maraming salamat, Sam. Alam naman natin lahat ngayon, no? Sobrang hina talaga ng connection ngayong araw. No? Maski ako, mahina din yung aking connection pero pinipilit kong talakayin itong ating pag-aaralan ngayong araw para sa susunod na araw ay mag-move on na tayo sa bagong tatalakayin. So, magandang araw muna sa ating lahat. No, kumain na po ba ang lahat? Nag-almusal na po ba? Opo, sir. Opo. Parehas tayo. No? Ako halos kakagising ko lang din. Hindi ko alam na reporting ko pala ngayon. So, kakagising ko lang. So, batid ko lang sana lahat ko ay kumain na para sa ating tatalakayin ay mabusog tayo ng kaalaman. Naintindihan po? Opo. So, bago tayo dumako sa ating talakayin, meron po muna akong ipapakita ng palatuntunin para sa ating klase ngayon. Nak, Lloyd Bandola, maaari mo bang basahin ang ating palatuntunan sa klase? Palatuntunan sa klase. Una, maging aktibo sa klase. Ikalawa, panatilihin bukas ang camera kapag nagkaklase. Ikatlo, panatilihin nakamute ang mic kapag hindi nagsasalita upang hindi makaabala. At ang ikaapat ay inaasahang magkaroon ng palitan ng kaalaman at talakayan pagdating sa paksang pag-aaralan.
Maraming salamat, Lloyd. Kung mapapansin mo sa pangalawa, no, alam naman natin na mahina yung ating connection ngayon. So, hindi ko na i-required na lahat ay nakabukas ng camera. Bagkus, kung sino man po ang may kakayahan o malakas ang signal ng mas malakas ang signal na connection, ay panatilihin bukas na lamang po ang ating mga camera. So, sa pangatlo, panatilihin daw pong nakamute ang mic. Hindi makaabala. So pang-apat, ito po yung pinakamahalaga. So inaasahan magkakaroon ng palitan ng kaalaman at talakayan pagdating sa paksang pag-aaralan. So batid ko po sa ating darating na talakayan ay lahat po kayo ay may ideya na kung ano po itong ating tatalakayin. Bagkus ito po ay ating tinalakayan nung tayo ay high school pa lamang. Naintindihan po? Opo. So sunod po tayo. So bago tayo dumako sa ating talakayan, magkakaroon po tayo ng isang pagbalik-tanaw o balik-aral sa ating tinalakay noong mga nakaraang araw. Ano po ba ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Deasis? Sir, yung ating pong time pagkakaman na ang ating mga tinalakay ay yung pabalat po, mga nagsimbulot ng hulugan ng mga nasa libro ng malilitan ng pagkalalaki po ni Boy. So mahusay, Deasis. So, nung nakaraang talakayan, tinalakay po natin yung Noli Me Tangere, El Filibusterismo, at yung mga patungkol kay Dr. Jose Rizal. Ngayon po, bago tayo dumaka sa ating talakayin, meron po muna akong ditong isang palaro o isang pagtuklas upang malaman natin ang ating tatalakayin ngayong araw. So ating muna tuklasin ang ating tatalakayin. Meron po akong hinahanda dito ng mga naka-rumbled na letra. Ang mga ito. Letrang M, O, L, D, I, T, A, U, M, I-O-S. Okay po. So para malaman natin kung ano ang mga ito o kung ano ang salitang ito, meron ako ditong clue o hint para malaman natin kung ano ang salitang ito. May idea na po ba ang lahat kung ano ito? Opo. Sir, may adjust po. Okay. Tumpak, walang paliligoy-goys. Christy. Ito po ay ni Ultimo Adios. Tumpak po, no, tama po ang ating kasagutan. Ang ating pong tatalakayan ngayong araw ay patungkol sa ni Ultimo Adios ni Dr. Jose Rizal. Ayan po. Sino po kaya ang may ideya patungkol sa ni Ultimo Adios ni Dr. Jose Rizal? Sino po ang makapagbahagi tungkol sa ni Ultimo Adios ni Dr. Jose Rizal? Kahit ano pong ideya, patungkol lamang po sa tula ni Dr. Jose Rizal. Lloyd, any idea po kung ano po ang ni Ultimo Adios ni Dr. Jose Rizal at kung para saan ang tulang ito? Sa aking ideya lang sir, parang naisulat po niya ito bilang huling mensahe sa mga mamamayan po. Okay na tumpak po. Isunulat po ni Dr. Jose Rizal, sabi nga po ni Lloyd Bandola, na daw po ay isunulat na din sa upang maging mensahe ni Rizal sa ating mga kababayan na Pilipino. Tama po yun, no? Sunod po na slide. So meron po ako ditong utak bahagian. So basahin po muna natin kung ano po yung panuto. Sabi dito, bigkasin ang salitang siyerto kung tama ang pahayag at also naman po kapag mali ang pahayag at sabihin ang tamang sagot. Unang katanungan po, si Rizal ay ipinanganak noong Hunyo 1861 sa Calamba. Siyerto o falso? Christy? Siyerto po. Okay, tama po, no, siyerto. Si Rizal po ay pinanganak noong Hunyo 1861. Pangalawang katanungan, ang kumpletong pangalan ni Rizal ay si Jose Portasio Rizal Mercedes E. Alonso Rielonda. Siyerto o falso? Falso. Falso. Bakit po falso? Ano po ang tumpak na kasagutan?
Yung Mercedes dapat Mercado. Okay po, magaling, mahusay, no? Dapat po Mercado yung halip na Mercedes ay Mercado po dapat. Jose Portasio Rizal, Mercado, E. Alonso, Rialon. Pangatlong katanungan po, no? Dito ay magkakaroon po tayo ng pagkakomplikadong pagsagot, bagkus alam naman po natin na hindi tayo parehas ng paniniwala. Maaari po itong siyerto or maaari din po also. Sabi daw po sa pangatlong katanungan, si Rizal ay isang antichrist o walang paniniwala sa Kristyanismong dala ng Kastila. Patingin niyo bakit kaya siyerto o bakit kaya also? Ito po ay malayang kasagutan. Sino po ang sasagot ng siyerto? Sino man po ang sasagot ng also? Meron po ba? Rosemary? Para po sa akin, sir, hindi naman siya antichrist, pero hindi lang po, salungat lang po siya dun sa mismong pamamalakad ng mga Katoliko noon. Particular na po ng mga paring Kastila. Kasi may nabasa po ako nung habang nasa eroplano siya, bumabiyahe siya papuntang ibang bansa. Binasa niya po ng isang araw lang or sa buong biyahe lang yung Bible. Tapos natuklasan niya na mali-mali yung tinuturo ng Katoliko nun. Kaya simula nun, hindi na siya naniniwala sa mga sinasabi ng Katolik or ng mga paring Kastila. Ayun po. Tumpak po yung kasagutan ni. So wala namang mali o walang tama sa sinagot natin. So tatalakay po natin kung bakit po isinama po ito sa utak bahigian dahil po ay kabilang sa tulang may ultimo adios. So pangalapat na katanungan po, maraming salamat Rivera. Ang huling kasisahan ni Rizal bago siya hatulan ng kamatayan ay si Leonor Rivera. Siyerto o false? Sir. Lloyd? False, sir. False. Bakit false? Ang huli pong kasasahan po inibig ni Rizal ay si Bracken po, si Josephine Bracken. Tumpak na husay. Si Josephine Bracken po ang kasama ni Rizal bago po siya hatulan ng kamatayan sa Fort Santiago. Sino daw po kaya si Leonor Rivera? Si Leonor Rivera ay hindi po siya kamag-anak ni Rosemary Rivera po ha. Si Leonor Rivera po, siya po ang tunay na pag-ibig ni Rizal. So magka-apelyido lang po sila ni Rosemary Rivera. So siya po ang tunay na pag-ibig ni Rizal noong. So batid naman po natin na madaming naging dumaan sa buhay ni Rizal na kababaihan. Nandiyan sila si Gunda Katigbak, si Leonor Valenzuela, at nandiyan din po si Sisi Usi. Kung saan ito po ay itinalakay ni Christy Bueno. Naintindihan po? Opo. Opo. Maraming salamat po. Panglimang katanungan, kasong rebelyon ng pangunahing dahilan ng pagparusa ng kamatayan kay Rizal. Maaari din pong siyerto ito at maaari din pong falso. Sino po kaya ang makapagbahagi ng sagot na siyerto o sino din po kaya ang makapagbahagi ng sagot na falso? Meron po ba? Kasong rebelyon daw po ang pangunahing dahilan ng pagparusa ng kamatayan kay Rizal. Tama o mali? Ako po, try lang po. Rosemary. Medyo malapit siya sa rebellion. Para sa akin yung tawag po sa ginawa, ay yung tawag po dun sa ikinaso kay Rizal po, sedition po. Ayun po yung paglaban sa gobyerno or pamahalaan. Okay. So maraming salamat. Tumpak po yung kasagutan ni Rosemary Rivera. Mahusay sa pagsagot. Ngayon ang utak bahagay nito, ang katanungan pangatlo at panglima ay may kaugnayan lamang po ito sa ating tatalakayang tula na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Matatalakay po natin po dito kung bakit sinabi si Rizal ay antichrist at bakit po din sinabing kasong rebelyon daw po ang pangunahing dahilan ng pagparusa ng kamatayan kay Rizal. Maaari pong hindi ang rebelyon ang pangunahing dahilan ng pagparusa kay Rizal. Maaari pong may iba pong dahilan kung bakit po si Rizal ay pinatay. Malinaw po. Opo. Maraming salamat po. So dumangon po tayo sa kasaysayan ng tula. Lloyd Bandola, maaari po bang pakibasa?
tiyak kung kailan isinulat ni Jose Rizal ang kahuli-hulihan ng tulang ito. Ayon sa tradisyonal na paniniwala, sinasabing isinulat ito ni Rizal ng gabi ng bisperas ng pagbaril sa kanya. Disyembre 29, ika-18 at 96. Ngunit ayon sa mga tala, si Rizal ay maraming ginawa ang mga huling araw ng kanyang buhay. Marami siyang tinanggap na bisita. Ang kanyang mga kapatid, ang asawang si Josephine Bracken at ang mga praile humihimok sa kanya na isagawa ang retraction. Nabanggit po dito, maraming salamat Lloyd, nabanggit po dito yung salitang retraction. Ano po kaya sa tingin niyo yung salitang retraction? Kasi binanggit po dito, ang kanyang mga kapatid, ang asawang si Josephine Bracken at ang mga praile sa kanyang sinagawaan retraction. Ano po kaya ang retraction? Tingin niyo, ano ibig sabihin ng salitang retraction? Bigyan ko kayo ng halimbawa o isang scenario para malaman natin, para malubos natin maunawaan kung ano yung salitang retraction. Ako, sobrang gwapo ako, ganyan. Ngayon, hindi kayo naniniwala. So, gusto nyo, bawa sinulat ko sa isang radyo o sa isang pahayagan na ang gwapo-gwapo ko, ganyan, pero hindi naman. No? Halimbawa lang yan, halimbawa. So, ngayon, gusto nyo iparetract ko yung sinulat ko. So, may idea na ba? Ano ba yung sabihin ng retraction? Opo. Ano po? Sino po yun? Para po sa retraction, ito yung di ba sumulat si Rizal ng against dun sa mga panunulat ng Kastila. Gusto ng Kastila na baguhin niya yung sinusulat niya dun sa ginawa niya. Gusto lang Kastila na gumawa siya ng paraan para tawag doon? Para maiba yung sinabi niya. Okay, tumpak na tumpak po yung sabi sinabi ni Paul Eric. So, sabi daw po ang retraction, yun po yung tungkol sa mga, alam naman po natin na maraming sinulat sa Dr. Jose Rizal na kontra sa pamumuno ng Kastila. Kaya po nagkasinabing retraction, ito po yung mga no limitang rehe o el filibusterismo na sinulat ni Rizal na ninais ng Kastila na baguhin ito bagkus palitan ito ng mga mabuting ginawa ng mga Kastila. So nabanggit din po dito, ayon daw po sa tradisyonal na paniniwala, sinasabing isinulat ito ni Rizal ng gabi ng bisperas ng pagbaril sa kanya. So wala pong katiyakan kung kailan na sinulat ang akdang ng ultimo adios, bagkus isa lang po ang patunay dito. Ito po ay naisulat at nailathala at atin po itong nalalaman. Nalinaw po? Opo. Malinaw po ba? Okay po. Sunod po. Sabi dito, ang huling paalam mas kilala mo a Diyos ay isinulat ni Rizal bago siya namatay noong Disyembre 30, 1896. Saan po ba binaril si Rizal o saan po ba siya namatay na lugar? Di ba po sa Fort Santiago? Sa Fort Santiago po siya huling hinatulan ng sarili po natin mismong kababayan. Kung nakakapagtaka lamang po, so paano nalabas yung sulat ni Rizal na may ultimo adios? Marami pong haka-haka o kuro-kuro na ito daw pong sulat ni Rizal ay nailabas o nahilatala sa pamamagitan na ito po ay isinulat sa isang gasera. Trivia lamang po, yung pinagsulatan po ng ultimo adios ay isa lamang pong maliit na kwadernong papel. So mayroon akong halimbawa ng kwadernong papel dito. Kung ito siya. Kita po ba? Ayan. Ganito lamang po kaliit. Ang sukat po nito ay may 15 and 1/2 centimeters na papel. Yun lamang po kaliit, isinulat ni Rizal ang kanyang tulang ng ultimo adios. Okay po? Naintindihan po ba? Opo. Okay, maraming salamat. Meron din po mga kuro-kuro na ang sulat po ay nailabas sa pamamagitan na ito po ay inilagay sa paa ni Dr. Jose Rizal noong siya ay namatay. Okay pa, malinaw? Opo. Okay po. Maraming salamat. Sunod naman po. Ang titulo ni Ultimo Adios, Pensamento ni Rizal ay binigyang ngalan ni Mariana Ponce. Sino po ba si Mariana Ponce? Any idea?
Sino nakakaalala? Ano Ponce? Okay po. Last solidaridad. Opo. Tama po. Tumpak naman po yung kasagutan ni Lisen. Kasama po siya ni Rizal na sa isang pahayagan na tinatawag nating Last Solidaridad. Isa pong idea pa po, si Mariana Ponce po ay isa rin po siyang kilalang Pilipinong manggagamot tulad ni Dr. Jose Rizal. Siya din po ang namuno sa kilusang propaganda. Kung saan ito po ay naglalakhala sila ng mga pahayagan na tinawag po nating La Independencia. Malinaw po. So siya po ang unang nagpangalan sa salitang mi ultimo adios. Ito po ay tinawag natin mi ultimo pensamiento. Malinaw po. Malinaw po ba? Opo. Okay po. Maraming salamat. So, September 25, 1896, ang tula ay unang nailathala sa La Independencia, gaya ng sabi ko, ito po ay isang pahayagan sa pangunguna ni Mariano Dacanay. Sino naman po kaya si Mariano Dacanay? May nakakaalam po ba kung sino si Mariano Dacanay? Okay, wala po. So, si Mariano Dacanay daw po ay isa rin po siyang padre. Padre Mariano Dacanay po, isa rin po siyang preso katulad ni Dr. Jose Rizal ng panahon ng Kastila. At siya po ang unang naglathala ng salitang mi ultimo adios. Kung si Mariano Ponce po ang nagtitulo sa mi ultimo adios pensamiento o mi ultimo pensamiento, ang mi ultimo adios naman po ay inilathala na pangalan na tatak ni Mariano Dacanay. Wag po tayo malilito kay Mariano Ponce at Mariano Dacanay. Si Mariano naman po, Mariano Ponce po ang titulo ng mi ultimo pensamiento na binigyang buhay o nailathala sa La Independencia bilang mi ultimo adios ni Mariano Dacanay. Malinaw po. Opo. Okay po. Pag lumabas po ito sa mga exam, malilinawan na po tayo o alam na po natin yung tamang sagot. Kasi mayroong mga ibang Google, sa Google, sa mga Wikipedia, iba po yung mensahe pinaparating. Si Mariano Dacanay at si Mariano Ponce ay nagkakaroon ng pagbabalik o pagpapalit ng impormasyon patungkol sa mi ultimo adios. So huwag tayo malilito po doon. Sunod, tatlong pangunahing pakay na tula. Ayan. Maaari mo bang basahin? De Asis? Tatlong pangunahing pakay ng tula. Una, paano ni Rizal binigyang buhay ang mundo? Paano ni Rizal ganitong malalang natin ang mga mali sa nakaraan? May pakitang totoong pangyayari sa mundo. Ang lalim po ng mga pangunahing pakay ng tula. Binanggit dito, binigyang buhay ng mundo. Tapos ipakilala ang mga mali sa nakaraan at totoong pangyayari sa mundo. Kung ating lubos na lalaliman ang ating pag-unawa, ang mi ultimo adios po ni Dr. Jose Rizal ay hindi lang po huling paalam. Maikukonsidera din po natin ito bilang huling habilin sa atin, hindi lang po sa ating bansa, bagkus sa buong mundo. Napagkalala ko, para sa akin po ay maikukonsidera din po si Dr. Jose Rizal bilang si Albert Einstein, bagkus sa lawak ng kanyang mga pag-iisip at saka ang kanyang talino, ay maikukonsidera ko din po siya bilang si Albert Einstein ng Pinas. Okay, sa akin idea lang po yun, kasi sobrang lalim po. Sobrang talino ni Dr. Jose Rizal upang buong mundo ay bigyan niya po ng ipakilala niya o ipahayag niya yung mga maling nangyari noong nakaraan. Okay po, malinaw po. Malinaw po ba? Opo. Okay po. Sunod, ano nga ba talaga ang mi ultimo adios? So, dako na po tayo sa tula ni Dr. Jose Rizal. Atin po itong i-decode o aalamin yung pinaka-mensahe sa tula ni Dr. Jose Rizal. Meron po kong hinihanda dito na Tagalog at nandito rin po yung salitang Kastila ng ultimo adios ni Dr. Jose Rizal. Kinuha ko po yung Tagalog na version ng mi ultimo adios. Ito po ay sinulat ni Andres Bonifacio. Marami po pong pagsasali na ginawa, bagkus ang aking pong kinuha lamang po ay ang
ginawang pagsasalo ni Andres Bonifacio. Okay po, nandito po tayo upang itindihin kung ano po ba talaga ang nakapaloob sa mensahe ng Mi Ultimo Adios. Rosemary, maaari mong basahin ang salitang Kastila ng Mi Ultimo Adios at De Asis naman sa Tagalog. Sige po. Adios patria adorada, Ridion del sol querida, Perla del mar de Oriente nuestro perdido Eden. A darte voy alegre la triste mustia vida. Guay fuera más brillante, más fresca, más florida. También por ti la diera por tu bien. Okay po, maraming salamat. Sunod, De Asis. Pinipintuho kong bayan ipangalan. Lupang iniiro ng sikat ng araw. Mutyang mahalaga sa dagat silang. Kalawalatiang sa aming pumanaw. Masayang sa'yo'y aking itutulot. Ang lantak ng buhay na lubhang malungkot. Maging marinal man at labis ang handog. Sa kagalingan mo ay aking dinhandog. Maraming salamat, Rosemary at De Asis. So magkakaroon po muna tayo ng paghahawi ng sagabal kung saan yung mga malalim na salita ay ating pong pababagaw. So binanggit po dito ito yung salitang marinal. Ano po kaya sa Tagalog ang salitang marinal? Ito po ay maikukonsidera natin bilang salitang kaakit-akit. Yung salita ng kung pinipintuho, ito naman po ay minamahal. So minamahal kong bayan ay paalam. Alindog, ito po ay kagandahan. Ano kaya ang pinupunto ni Dr. Jose Rizal sa unang istansa niya ng Mi Ultimo Adios? Sino po kaya ang makapagbahagi kung ano po ang nais ipahiwatig ni Dr. Jose Rizal sa kanyang unang istansa? Oo. Any idea po? Nabanggit po dito, pinipintuho kong bayan ay paalam, lupang iniirog ng sikat ng araw, mutyang mahalaga sa dagat at silangan, kaluwalhati ay sa aming pumanaw. Masaya sa iyo'y aking idudulot ang lantakong buhay na lubhang malungkot. Maging maringal man at labis ang alindog, sa kagalingan mo ay aking dinhandog. Sino po kaya? Last 10 sa langit sa sasagot. Charot. Sir, Sam Pedraza, na? try ko lang po. Siguro po, yung una pong stanza ay yung pag-aano niya po, yung pamamaalam niya po sa inang bayan ng Pilipinas at yung yung parang nagawa niya na po yung kanyang lahat ng makakaya para po ipaglaban yung kalayaan ng Pilipinas. Yun po. Po, maraming salamat. Malapit na po yung kasagutan ni Sam. No? So dito po sa unang saksno, binanggit lamang po niya dito, kumbaga, dito ay inalarawan niya yung ating bansa o yung ating Pilipinas o yung bansang ating minamahal na Pilipinas. Ang pinakalaman po ng unang instansa na ito ay tumutukoy lamang po na kung saan ito po ay inilalarawan ni Rizal yung ating bansa o ating Pilipinas at dito sinasabi niya doon po na handa niya niyang ibigay o ibuhos yung kanyang sarili upang mapalaya lang ang ating bansa. Yun lamang po ang pinapahayag ng paksang ito. Maraming salamat, Pedraza sa idea. Malinaw po ba? Malinaw po ba? May idadagdag ka po ba? Nabanggit niya dito sa pangalawa is yung masaya sa yung aking pinulot. Ibig sabihin, wala po siyang hininakit na siya po ay namatay. Siya po ay namatay sa pagligtas sa atin sa mga Kastila. Tama po ba? May idea pa po ba? May isusunod pa po ba tayo? Soreta, may dadagdag po? Wala po, sir. Maraming salamat. Dumako naman po tayo sa pangalawang stanza.
En campos de batalla luchado con delirio, otros te dan son vidas, sin dudas, sin pesar. El sitio no da importa si pres laurel o lirio, cadalso o campo abierto, combate o cruel. Martirio lo mismo es si Loquiden, la patria y el hogar. Sa Tagalog po, sa pangagidigma at pamimiyapis, ang alinibay ang buhay nakikikip. Walang agam-agam, maluwag sa dibdib, matamis sa puso'y at di ikahahapi. Saan man mautas ay di kailangan, sipres o laurel, lirio may patungan. Pakikipaghamok at ang bibitayan, yaon ay gayon din kung hiling ng bayan. Sino po kayo makakapagpaliwanag? Bago po mo tayo dumako sa pagpaliwanag o pagpapaliwanag, ati po muna himayin yung mga malalalim na salita. Nabanggit po dito yung salitang pamimiyapis. Ano po kaya yung pamimiyapis? Wala po. Sabi dito, ang pamimiyapis po ay ang paghihirap sa pakikipaglaban. Ito daw po ay patungkol sa paghihirap ng pakikipaglaban. Pangalawa po is yung kip-kip. Kip-kip. Kip sa Ingles. sorry. Dala. Dala-dala. Ay, kip-kip. Dala po. Okay, maraming salamat. Sumunod ay ikahahapi. Ano kaya yung ikahahapi? Ito daw po ay patungkol sa mamatay ng may dahilan. So namatay daw po ba si Rizal ng may dahilan? Opo, namatay po si Rizal ng may dahilan. Ito po ay naging daan upang ipaglaban ng mga Pilipino ang ating bansa laban sa mga Kastila. Sumunod po, ano po kaya ang patungkol sa pangalawang stanza na po ito? Kilala niyo po ba yung Gumbursa? Opo. Sino po yung mga Gumbursa? Si Gomez Burgos Zamora. Okay, si Padre Mariana Gomez, si Jose Burgos, at si Jacinto Zamora. Sino po kaya yung tatlong pare na yun? At bakit po nabanggit yan dito sa ang alay ng iba'y ang buhay nakikip? Ano po kayang kaugnayan yan sa pangalawang stanza na? Ay po, nabanggit po dito sa pakikidigma at pamimiyapis, ang alay ng iba'y ang buhay nakikip. Walang agam-agam, malawag sa dibdib, matamis sa puso at di ikahaha. Di ba po, yung tatlong pare natin na yan, o tatlong Gumbursa, siya po ay namatay sa pamamagitan ng ano po? Garote. Garote. Sino po ba ang pumatay sa kanila? Utas pa rin ng Kastila pero mga Pilipino din ang gumawa. Okay, malinaw. Meron po akong i-share. Sige po, share po. Share ko lang po kung bakit po sila pinagutan ng ulo. Kasi parang nalaman ng mga Espanyol na kasama sila dun sa Cavite Mutiny. Ano meron sa Cavite Mutiny? Cavite Mutiny, naganap dito yung parang paghihimagsik laban sa mga Kastila. Pero hindi rin naman naging matagumpay. Kaya ayun yung nangyari sa tatlong Gumbursa. Ay sa tatlong pari. Tapos ay naging inspirasyon ni Rizal sa pagsulat niya. Tumpak po, no? So maraming salamat sa pagbahagi, Lori Winter. Tama-tama po yung kasagutan niya po sa ating kung bakit po ito nabanggit ni Dr. Jose Rizal sa pangalawang stanza. Malinaw po, wala na pong katanungan. Opo. Pangatlong stanza na po tayo. Yung mero cuando vio, cuel el cielo se colora. Y al fin anuncia el día tras Lobrero Capus, sigra na necesitas para tener tu aurora. Vierte la sangre mía, derramale en buen hora, y dorelia en reflejo de sus naciente luz. Sa Tagalog po, ako'y mamamatay ngayong namamalas, nasisilangan ay namamanaan. Yaong maligayang araw na sisikat, sa likod ng luksang nagtabing na ulap. Ang kulay na pula kung kinakailangan na maitina sa iyong liwayway,
Dugo ko'y isaboy at siyang ikikinang ng kislap ng iyong maningning na ilaw. Lalim. So, nabanggit dito yung salitang namamalas. Ano po kaya yung pagpapahulugan niyo dyan? Yung salita pong namamalas dyan ay Nakikita. nakita o Nakikita po. tumpak. Nakita o nasaksihan. Yun po yung kahulugan ng salitang namamalas dyan. Sumunod ay yung namamanaan. Bahagyang nakikita. Bahagyang nakikita o ating natatanaw. Okay po. Sino po kaya ang may idea kung ano po ang pinapatungkulan ni Dr. Rizal sa pangatlong stanza? Magbubukang liwayway. Tumpak, bukay luwayway. Ano pa po? Ano po kaya yung tinutukoy dito ni Rizal na ang kulay na pula? Kasi ano po, Sige po, sorry. Dugo. Tumpak, dugo. tugo niya po. Okay po. Ano po yung babahagi po? Parang inaano po kasi dyan na Rizal na, di ba po alam niya naman na sa oras na yan ay malapit nang kitlin yung buhay niya. So parang nilalarawan niya dyan na bukang liwayway nung oras na yun, sinusulat niya yan at malapit nang kunin ang buhay niya. Ay po, tumpak po. No? Yun po. So, sa tumpak po yung kasagutan ni Diana Soreta. Maraming salamat po. Sa pangatlong stanza lang po para hindi na po natin pahabain. Ito po ay patungkol lamang po sa pagbabahagi niya ng buhay kapalit ng kalayaan. Yung bukang liwayway po ang nagsisilbing liwanag o kalayaan na makakamit na ng Pilipinas ang ating kalayaan patungo sa mga umaapi o nangaapi sa atin na mga Kastila. Okay po, maraming salamat. Pang-apat na stanza na po. Maaaring bang basahin sa Pedraza ang salitang Espanyol? Salitang Tagalog naman po, mantel. Mis sueños cuando apenas muchacho, adolescente, mis sueños cuando joven y lleno de vigor, fueron el verte de un día, joya del mar de oriente, sesos los negros ojos, alta la terza Meron pa po. frente, Chicos, los negros ojos, alta la terza frente ang banggit. Sa Tagalog po, mantele. Sa aking adhika sa pool magkaisip, noong kasalukuyang bata pang Yan po ba? maliit, ay ang tanghaliang ka at minsang Maaari masinag mo bang basahin sa sa dagat Tagalog? silang hiyas na marikit. Kung wala sa Natuyo ang luhang sa matay ng Doy, bandol. Andyan po. Nagbabasa po si Mantele. Narinig pa po ba ako nang wala yata yung connection ko? Delay ka po yata ang dating sa inyo. Hello po, narinig pa? Hindi na. Naririnig po sir. Pero delay po ang dating yata Salita sa nga kayo, inyo. narinig niyo ako. Hindi ko alam kung narinig ako. Nagsasalita po kami. Okay, narinig. Okay, sunod. Basahin ko na ulit po yung Tagalog na version. Okay na. So, ang aking adhika sa pool magkaisip, noong kasalukuyang bata pang maliit, ay ang tanghalingkang at minsang masilip sa dagat silang hiyas na marikit. Natuyo ang luhang sa matay na nunukal, taas na ang nuot, walang kapuutan. Walang bakas kunot ng kapigatian, gabahid mandungis niyong kahihiyan. Nabanggit po dito yung salitang nanunukal. Ano daw po ang katumbas na Tagalog nito o kahulugan nito? Ito daw po ay kung lulutang o lalabas. Alam naman po natin ang kabataan na Rizal, siya po ay namulat na tayo po ay sinakop ng mga Kastila. Kaya wala po siyang nanais kundi ang
matulungan ng mga kapwa Pilipino upang makalaya patungkol sa mga Kastila. Kaya po pinilit niyang mag-aral ng mga iba't ibang lingwahe, pumunta sa ibang bansa upang maaral, upang madaanan ang mga iba't ibang pangyayari, makalat ang mga iba't ibang impormasyon na maaaring makatulong upang makalaya ang ating bansa. Malinaw po? Panglimang stanza na po. Narinig po. Opo. Yun. Opo. Maraming salamat. Panglimang stanza. En sueño de mi vida, mi ardiente vivo ángel. Salud te grita hermana, cuen pronto va a partir. Salud, aquí es hermoso, ir por darte vuelo. Morir por darte vida, morir bajo tu cielo. Y en tu encantadya, tira la eterna dormir. Sa Tagalog, sa kabuhayan ko ang laging gunita, maningas na aking ninanasa-nasa. Ay guminhawa ka ang hiyas ng diwa, paghiwang pananaw ngayong biglang-bigla. Ika'y guminhawa, laking kagandahan, ako'y malugmok at ikaw ay matanghal. Hiningat malagot, mabuhay ka lamang, bangka ko'y maisilong sa iyong kalangtang. Lalim. Ano po kaya ang pinapatungkulan ni Rizal sa panglimang stanza? Ano po ba yung salitang maningas? Maningas ay mag-alab o makilala. So sabi niya, sa kabuhayan ko ang laging gunita ay makilala ang aking minasan. Sareta? Sareta po. Kumbaga sinasabi lang po niya dyan na buong buhay niya, ang hinahangad niya lang talaga ay ang mapalayaan ang Pilipinas. Hanggang sa huling niya, hanggang siya ay malagutan ng hininga, yun lang po ang hinihiling niya. Ay, tumpak. Maraming salamat. Tumpak. Natumpak po yung kasagutan ni Jen. Hindi ko na po palalagigin pa dahil nasagot na po ng tama yung tinutukoy kung ano ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal sa limang stanza. Sumunod, pang-anim. Anim. Si sobre mi sepulcro, vieres brotar un día. Entre la espada hierba, sencilla humilde flor. Acercala a tus labios y besa el alma mía. Y sienta yo en mi frente, bajo la tumba fría de tu ternera el soplo, de tu halito el calor. Tagalog po. Kung sa libingan ko'y tumubong mamalas, sa malaking damong mahinhing bulaklak, sa mga labi mo'y mangyayari ilapat, sa ikaluluwa ko'y halik ay igawat, at sa aking noon naway iparamdam, sa lalig na lupa na aking libingan. Ang init ng iyong paghingang dalisay, at simoy ng iyong pagdiliw na tunay. Nabanggit ko sa panglima ay ang kamatayan ni Rizal, o kumbaga, yun lang yung gusto niyang kapalit is yung mapalaya yung Pilipinas sa kanyang ginawang sa kanyang pagkahatol ng kamatayan. Kumbaga, yun yung maging resulta is yung ating kalayaan. So sa pang-anin, ano po kaya? May kaugnayan naman po yan dito. Ako po. Soreta? Sa tingin ko po, di ba po, alam na naman ng mga matay siya. Subalit, sa kabila ng pagkamatay niya niya, hinahangad niya na makamit ng ating bansa ang kalayaan at makamit ng mga Pilipino ang kalayaan. At pagkatapos nun, hinahangad niya na kapag siya ay namatay na, maalala din siya ng mga Pilipinas na magandang paraan. Okay, tumpak po, no? So, dito lamang po, nabanggit po dito yung, kadagdag lang po, tama po yung sinabi ni Soreta, nabanggit po dito yung salitang libingan. So, ang ninais lang po ni Rizal, pag siya po ay namatay, ay kahit siya po ay nasa libingan na ay makilala, man lang pa din po siya kahit sa tagal na ng panahon, kumbaga bigyan pugay pa din kanyang mga ginawa na paghihirap para lamang po labanan ang ating ang mga Kastila. Yun lamang po ang pinapatungkulan ng anim na stanza. Marahil po. Sumunod na po. Mga ulan. Sunod pang 7.
Deja a la luna verme con luz tranquila y suave. Deja que el elba envía su resplandor, fugaz deja gemir al viento, con su murmullo grave y sediciente y posa. Sobre mi cruz on ave, deja cruel ave entone. Su kantico de bas. Tagalog, bayaan ang buwan sa aking ititig, ang liwanag niya'y lamlam at tahimik. Liwayway bayaang sa aking ihatid, magalaw na sinag at hanging higibis. Hanging hagibis. Kung sakasakaling bumabang humantong, sa krus ko'y dumapot kahit isang ibon. Doon ay bayaan huminhing hinahon, at dalitin niya'y payapang panahon. Kumbaga sa pang-anim na stanza, na po yung nabanggit yung kabao or yung libingan ni Dr. Rizal. Sa pampito po kaya, ano kaya ang tinutukoy na dito? Nandiyan na po yung dumapo halimbawa yung ibon, kunwari ibon. Dumapo ng payapa daw po sa libingan ni Rizal. Ganyan. Ano po kaya sa simbolo ng ibon? Para po sa akin, sir, kahit na patay na siya, sana sa paglipas ng panahon ay makamtan din ng bansang Pilipinas ang kalayaan. Ayun po yung piling kong simbolo ng ibon. Okay. Alam naman po kasi natin na kahit namatay na sa Rizal, ay hindi pa rin po naging malaya. Kumbaga, hindi pa rin tayo naging malaya. Kumbaga, kahit namatay na rin si Rizal, yung ibon ay sinusimbolo pa rin po sa mga tao sa Pilipinas. Kumbaga, mas hinahayaan ni Rizal, kumbaga, mas titingnan ni Rizal na mas, kumbaga, yung binigay niyang halaga o yung binigay niyang pagbubuwis ng buhay ay ituloy o i-continue ng mga natitirang mga Pilipino upang labanan, upang bigyang kalayaan pa din po tayo laban sa mga Kastila. Sunod po, 8, malinaw po. Pang-8 stanza na po. Meron po tayong 3 stanza dito. So ngayon po ay tayo po ay nasa ika-8 na po. Maaari mo pong basahin simbahon. Medyo napapausa. Simbahon. Basahin mo ang salitang Espanyol ang Tagalog. Espanyol po at Tagalog? Sige po, Espanyol na lang po. Sige po. Deja que el sol ardiendo las nubes evapore while el cielo tormentoras con mi clamor en pos. Deja que en ser amigo mí, ven temprano el hoy, while en las serenas tardes, conado por mí al gusen, ore. Ora también, o portria, por mi descenso, o Diyos. Maraming salamat. Tagalog po. Bayaan ang lingas ng sikat ng araw, ulay pasingawin noong kainitan. Kontrast, metapora. Magbalik sa langit ng buong dalisay, kalakip ng aking pagdaing na ihiyaw. Bayaang sino man sa katotong giliw, kangisang maagang sa buhay pagkikil. Kung tungkol sa akin ay may manalangin, idalalang bayan yaring pagkahimbing. Sam? Ano po kaya ang tinutungkulan ng 8 stanza? Kontrast lang po ito. Bayaan ang hingas ng sikat ng araw, ulay pasingawin noong kainitan. Ano po kaya? Any idea po? Wala po? Ito na po yun sa ano. Kumbaga dito, ninais lang po ni Dr. Jose Rizal na sa halip po na siya ay ipanalangin, yung pagkamatay po niya, bagkus ito po ay ituon na lamang po sa panalangin ng ating kalayaan. Yun lamang po yun.
mga nandito lang po is yung mga yung mga metapora o yung mga malalim na salita. Ngunit ang pinapatungkol lamang lang po dito ni Dr. Jose Rizal ay sa halip na siya po ay bigyan pugay o bigyan ng mga kung ano-ano man, tulad ng pananalangin, ay mas gusto na lang po ang pananalangin sa ating bayan upang makamit natin yung kalayaan. Sunod. Ora pos todos cuentos, moririon sin ventura, por cuantos padecieron tormentos sin igual. Por nuestras pobres madres quiquimen so amargura, por panos y viudas, por cueros en tortura. Y ora por ti, que vies tu redención final. Idalangin lahat yaong nangamatay. Sino ba yung mga nangamatay? Kabilang po siya doon, kabilang yung mga bumbulsa, kabilang yung mga lumaban para ipagbigyan natin ng kalayaan ng ating bansa. Nandiyan sila mga Andres Bonifacio, sila mga Emilio Aguinaldo, yan po yung mga yun. Nangagtiis hirap ng walang kapantay, mga ina naming walang kapalaran, na inihibig ay kapighatian. Bakit kaya kapighatian? Ibig sabihin, sa halip na yung mga pinaghirapan nila ay makamit natin ng kalayaan, meron pang mga Pilipino na siya pa mismo umaalitin sa atin. Kumbaga, wala pong ninais si Dr. Jose Rizal na kundi ang bibigyan tayo ng kalayaan, ngunit sarili pa po niyang kababayan siya pong kumakalaban sa kanya. Diba po ang hirap? Kumbaga sakit noon. Sarili mong kababayan na po, ikaw sa sarili niya, na ninais mo lamang po ay kalayaan, bigyang kalayaan yung bansa natin, mismong bayan natin, mismong kababayan mo pa, yung siyang tutulong upang ikay mabaksak, o siya naging dahilan para ikamatay mo. Yun po, ang nilalaman po ng stansang ito. Ang mga balot pinapangulila, ang mga bilanggong nagsisipagdusa, dalangin namin kanilang makita ang kalayaan mong ikagiginhawa. Okay, nabanggit ko kanina si Padre Alin Akanay, isa po siyang silbing patunay na yung pare o padre ng mga sa panahon ng Kastila natin ay parang hindi sila nagbibigyan ng kalayaan may pahayag na nais nilang sabihin, bagkus ito po ay pinangungunahan ng mga kilalang praile noong panahon ng Kastila. Parang wala po silang naging boses. Kaya po, isa po sa halimbawa si Padre Alin Akanay kung bakit po siya nakulong. Siya po ay naging kasama ni Dr. Jose Rizal bilang isang preso. Malinaw po. Pang-sampu na po tayo. Iconado en noche, escuera se envuela el cementerio, y solo muertos, quiden velando allí. No turbes surpeso, no turbes el misterio, tal vez sacordes oigas sierra o salterio. Soy yo, querida patria, yo te kento a ti. At kung ang madilim na gabi mapanglaw, ay lumaganap na doon sa libingan, tanging mga patay ang nangamlalamay. Huwag bagabagin ang katahimikan, ang kanyang hiwagay huwag gambalain. Kaipalay marinig doon ang taginting, tunog ng gitara sa salteryo at magsali. Ako, bayan yaoy kita'y aawita. Ano po kaya? Ay idea po. Pinapatungkol niya po yung lugar dito, lugar ng libingan kung siya po ay matay. Sabi dito, tunog ng gitara, salteryo, magsali. Wala po pinapatungkulan ng stanza na to, kundi yung nangyaring pagkamatay ni Dr. Jose Rizal sa halip na po na malungkot or maging dahilan po ito ng ikalulugmok ng mga Pilipino, bagkus ito po ay maging isa pang magbigang buhay pa po. Kumbaga kaya po nabanggit po dito yung salitang gitara at salteryo, ito po ay kumbaga kahit namatay si Rizal,
bigyan natin tanong ito na ito po ay naging resulta upang tayo maging malaya. Yun lamang po ang pinapatungkulan ng ikasampung stanza na po ito. Sunod. Ikonda imitumba, de todas alvidada, no tenga cruz ni pedya, kumarkuen so lugar, teha ko la arel, hombre la esparsa con la asada, y mis salidas antesque, vuelvan a la nada. E folbo de tu alfombra, kivaya na formar. Kung ang libingan ko'y limot na ng lahat, at wala ng krus at batong mabakas, bayaang linangin ng taong masipag, lupay asarolin at kahuyay ikala. Ang mga buto ko ay bago matunaw, may uwi sa wala at kusang maparam. Alabok na iyong latag ay bayaang, siya ang babalang do'y makikisa. Any idea po? Kahit ano po. Sam. Rivera. Para po sa akin, sir, tawag nito, parang sinasabi lang niya dito yung maaaring mangyari sa katawan niya paglipas ng panahon. Ito yung sinasabi niya nga na balang araw ang kanyang mga buto ay kakalat kasi syempre 'di ba, hanggang ngayon naman nangyayari naman yun, kapag ka ang isang libingan ay nakalimutan na, hindi na naalagaan, ay nagkakalat na lang yung mga buto o hinuhukay na lang 'to ng mga asero. Tapos sinabi lang niya dito na ang kanyang katawan ay kagaya ng ibang mga namatay, babalik din 'to sa alabok or matutunaw o mawawala na lang sa mundo. Okay. So nasagot na po. Yun po yung tumpak po yung kasagutan ni Rosemary. No? Yun lang po yung pinapatungkulan sa stanza na to. Na alam mo, yung halimbawa ngayon, diba, tulad ng pandemic, karamihan ngayon yung kinikremate, kumbaga ginagawang abo. Meron, si Dr. Jose Rizal, ninais na lang po, hindi po nabanggit dito yun na ginusto din po ni Dr. Jose Rizal na yung gawing abo na lamang po yung buto niya at ito po isaboy sa dagat. Kumbaga kahit doon man po ay maramdaman ni Dr. Jose Rizal na yung pakiramdam na nakamit niya po mismo sa kanyang sarili yung pagiging malaya. Yun lamang po yun. Tumpak po yung sinabi ni Rosemary Rivera. Sunod po. Entones na daing purta, mi punggas and enquido. Hindi po yung punggas na to atmosfera, to espasyo, tos bales cruzare, vibrante y limpia, nota sere para tu oído. Aroma luz colores, rumor canto gemido, constante requiento la hacienda de Tefit. Kung magkagayon may alintanahin na ako sa limot iyong ihabilin, pagkat himpapawid ang panganorin, mga lansangan mo'y aking nilibutin. Yun, kaya na binanggit ko kanina, yung pagsaboy ng abo, di ba? Sa pamamagitan ng abo, kahit paano, malilibot niya pa din yung ating bansa. Matinig na tunog ako sa dinig mo, ilaw mga kulay masangyong pabango. Ang ugot at awit paghikibit ko sa iyo, pag-asang dalisay ng pananalig ko. Yan. Dito po sa matinig na tunog ako sa dinig mo, pinapatungkulan niya po dito yung last na naging kasintahan niya. Sino po ba yun? Si Josephine Marampo. Okay. Yun lamang po yun. Ang ilan na ba? Wait lang. Okay, dito na muna tayo. Entonces na daing porta, mi pongas en olvido. Bumalik. Tu atmosfera, tu espasyo, tus bales cruzare, vibrante y limpia, notos sere para tu oído. Parang bumalik. Bumalik ba? Bumalik. Okay, dito na tayo. So
So, pangatlong stanza. Ito na po yung sa lahat ng stanza ni Dr. Jose Rizal. Ito po yung pinakamalalim. May malalim na kahulugan. Dito na po ipapasok po dito yung naging katanungan ko kanina kung bakit sinabi si Dr. Jose Rizal na isang Antichrist at kung bakit may iba pong dahilan na hinatol sa kanya, hindi lang po yung pagiging rebelde. Okay po. So, sabi dito, Mi patria adolatrada, dolor de mis dolores. Querida Pilipinas, oye el posterior a Dios, agitedo todo mis padres. Mis amores buidondo, no hay esclavos, verdugos nes opresores, donde la pena mata, donde el kirina es Dios. Pakinggan niyo maigi ha. Ito po yung pinakamalalim na stanza ni Dr. Jose Rizal. Kumbaga, ito yung pinakanilalaman lahat-lahat. Bayang iniirog, sakit niyaring hirap, katagalugan kong pinakaliliyan. Dinggin mo ang aking pagpapahimakas. Diya'y iiwan ko sa iyo ang lahat. Ako'y patutungo sa walang busabos, walang umiinis, at berdugong hayop. Panalangin dooy di nakasasalot, si bathala lamang dooy haring lubos. Okay? Kung papansinin niya dito sa pagsasalin ni Andres Bonifacio, gumamit po siya ng salitang umiinis. Kung papansinin natin, yung salitang umiinis ay mababaw lang po ba? Kung ito po ay iuugnay natin sa pananakop ng Kastila. Dito po tayo magkakaroon ng malalim na pagdedetect. Patingin nyo, dapat po bang ibigay, ang katumbas po ng salitang ito ay vendondo ni esclavos, verdugos ni opresores. Ano po ba yung salitang oppressors sa English? Oppressors. Di ba yung oppressors is, accurate po ba siya na ibigay yung salitang oppressores sa umiinis, walang umiinis? Di ba po parang mababaw? Parang, kumbaga, kung iisipin natin mabuti, ang ginawa lang po ba ng Kastila sa atin ay upang inisin lamang po tayo? Di ba po hindi? Parang masyadong mababaw yung salitang walang umiinis. So meron po kasi, sinerge ko po ito sa Google, sa YouTube, meron po itong pagbabago ng salin sa Tagalog. Kumbaga, dito po pinahayag na mismo ni Andres Bonifacio na siya na po yung nagsusulat. Naigats po ba? Kumbaga, kung pagkasalin na ginawa ni Dr. Jose Rizal kay Andres Bonifacio, itong Tagalog version niya po ito, parang hindi na po si Dr. Jose Rizal yung nagsusulat. Kumbaga parang sariling opinion na po niya yung binibigay niya po dito. Kung mapapansin niyo po dito yung Querida Pilipinas, binanggit niya lang po dito ay katagalugan kong pinakaliliyag. Ang katumbas po niyan, Queridas Pilipinas. So katagalugan. So sa ating bansa ba, puro Tagalog lamang po yung meron? Di ba hindi po? Hindi po. Meron po tayong mga, Waray, Ilocano, marami pa po mga iba't ibang tawag na ito, iba't ibang lingwa o iba't ibang rehiyon na meron sa ating bansa. Bagkus ang ginamit naman po katumbas sa salita ng Queridas Pilipinas ni Andres Bonifacio ay katagalugan kung pinakaliliyag. Meron po ako dito ginawang Tagalog version, kumbaga binigyang salin po ito sa YouTube. So, babasahin ko lang po, pasulat na lamang po. Ito po yung binigyang buhay o binigyang salin sa Filipino Times po. Kumbaga, papalitan po natin yung pagkasalin ni Andres Bonifacio para mas maintindihan po natin yung gusto ipahiwatig dito ni Dr. Jose Rizal. Ito po, pasulat na lang po at paintindi. Ito po yung pagkasalin sa Tagalog. Iniirog kong lupang tinubuan, kirot ng aking pagpapakasakit. Ginigiliw kong Pilipinas, huling paalam, nakasunod po. Sulat na lang po para mas malinawan po tayo. Iyong pakinggan, iiwanan ko ang lahat,
ang aking magulang at mga mahal sa buhay. Diba? Parang lumalim na po yung pahayag. Ako'y paroroon kung saan walang alipin, walang berdigong hayop at walang manlulupig. Kung papansinin niyo po, pinalitan po natin yung salitang walang umiinis, ginawa po natin siyang walang manlulupig. Kumbaga mas bagay po siya sa salitang oppressores or oppressors sa walang umiinis. Diba? Pinalitan po natin yung term na walang umiinis sa nanlulupig. Diba mas malapit po siya kaysa sa umiinis? Kahit search niyo po sa ibig sabihin ng oppressor sa Google, ang pahayag po nito ay manlulupig. Sunod, kung saan ang pananampalataya ay hindi pumapatay, kung saan ang Elohim lamang ang naghahari. Ang lalim po, kung titignan natin maigi. Binanggit dito sa salitang Espanyol yung donde la fe no mata, donde el kirina es Diyos. So, saan ba yun? Nasulat ko ba yung sinabi kong Tagalog? Para makasunod lamang ko. Binanggit ko doon, iniirog kong lupang tinibuan, kirot ng aking pagpapakasakit. Sa English, my idolized homeland, pain of my pains. Kirot ng aking pagpapakasakit. Saan po kayang parte si Rizal nakaramdam ng gano'n? Nabanggit po ito ni Christy sa kanyang talakayan. Habang sinusulat niya po yung Noli Me Tangere. Yung, Diba po? sa kapatid niya po na namatay po ba? Yun po Opo. ba yun? Bukod pa doon, yung pagsusabang nagsusunod siya ng Noli Me Tangere. Di ba nahirapan po siyang mailakhala yung Noli Me Tangere? Sino nakakaalala? Magkano ba yung presyo nun? Nakakalimutan ko. 100 pesos po. Yun, 100 pesos. Na 300 po. 300. Na halos mahirapan siya mailakhala yun. Na halos hindi siya tulungan. Tama po ba? O hindi ako nagkakamali. Kumbaga doon siya nakaramdam ng pain of my pains. Kumbaga kirot ng aking pagpapakasakit. Sa Noli Me Tangere at El Finibus Terrorismo. Okay, sunod. Siya sabi dito, gumigilo kong Pilipinas, huling paalam, iyong pakinggan, iiwanan ko ang lahat, ang aking magulang at mga mahal sa buhay. Sobrang sakit po nun. No? Tapos ito pa po, nabanggit. Ako'y paroroon kung saan walang alipin, walang berdugo at walang manlulupig. Sino po kaya yung tinutukoy na berdugo dito? Pastila. Pastila po. Kastila. So, tama po, no? Kastila po yung tinutukoy dito. Sabi pa dito, kung saan ang pananampalataya ay hindi pumapatay, kung saan ang Elohim lamang ang naghahari. Magkakaroon po tayo ng konting analogy dito. No? Kumbaga, magkakaroon tayo ng compare and contrast sa sinabi ni Rizal. Sabi nga dito, kung saan ang pananampalataya, pupunta daw po siya sa lugar, kung saan ang pananampalataya ay hindi pumapatay, kung saan ang Elohim ang naghahari. Kung baga bibigyan ko kayo ng analogy, kung wari nasa mainit ako na lugar, sabi ko na yung sagot. Kung baga nasa isang lugar ako, tapos gusto ko pumunta sa isang malamig na lugar, so ano ang iiwanan ko? Di ba mainit? Tama po? Tama po ba? Opo. So ganun naman po dito yung nais na ipahiwatig ni Dr. Ross Rizal, na pupunta daw po siya sa lugar kung saan ang pananampalataya ay hindi pumapatay. So ang ibig sabihin po niya dito, ang pinapatungkulan niya po dito, ang pananampalataya daw po ay ano? Anong pinapatungkulan niya? Kumbaga contrast lamang po. Di ba, gaya na sinabi ko kanina. Ang sabi ko kanina, pupunta ako sa lugar na malamig. So anong iniwanan kong lugar? Mainit. Sabi naman po niya dito, pupunta siya sa lugar na ang pananampalataya ay hindi pumapatay. So ano yung iiwanan ng lugar? Itong lugar po ng mga tao. Okay. Ang sagot po dito, ang iiwanan ng lugar ay yung pananampalataya ang pananampalataya daw po ay pumapatay. Tama po?
Opo. Bakit kaya nasabi ni Rizal? Kaya ako nabanggit po yung salitang Antichrist kanina. Isipin po natin maigi. Medyo malalim po ito. Malalim po kasi yung pahayag niya dito eh. Tulad na lang kaya po nabanggit na hindi lang po ito basta huling paalam ng Rizal, kundi ito po ay isang huling habilin. Binabanggit niya dito kung saan ang pananampalataya daw po ay pumapatay at kung saan ang inuhim o ang Diyos ay hindi naghahari. So sino kaya yung naghahari sa atin? Sino yung may dalan? Ano ba yung ginamit ng Kastila? Pinakamakapangyarihan na ginamit ng Kastila upang tayo sakupin? Ang Kristyanismo. Religious body. Sinong nagdala? Diba si Magellan? Oo. Diba? Sino sumunod? Kastila, diba? Ano ba si Magellan? Diba Roma? Tama po ba? Isa po siyang Roma. Yung simbahang Katolisismo po ay pinamunuhan ng mga simbahang Romano. Ang Kastila naman po, kumbaga ang gobyerno umiikot po sa atin ay pinangungunahan ng Kastila upang tayo ay sakupin. So dito pinanggit ni Dr. Jose Rizal na kung bakit daw po ang pananampalataya ay pumapatay, bagkus noong unang panahon po. Pamilya po ba kayo sa Noli Me Tangere? Kung ano po yung, gaya ng Genesis Christi, ano po ba yung nilalaman ng Noli Me Tangere? Diba po nabanggit po din doon yung cabins? Alimutan ko yung tamang terminology. Naalala mo ba, Christy? Yung slavery, Uncle Tom's Cabin? Yun, Uncle Tom's Cabin. Tungkol saan ba yun? Pagmamalupit po ng mga Puti sa itim. Okay. Sa mga pulit sa itim. So yun po yung nagbigay daan upang isulat ni Dr. Jose Rizal yung libro niyang May Ultimo Adios. So noong panahon po, ibinigay po ni Pope Alexander VI, pakisulat na lang po, baka lumabas sa exam, yung abasbas kay Queen Isabella at King Ferdinand yung pagpapalaganap ng Katolisismo. Kung saan ang hindi sumasamba sa Katolisismo ay tinatawag nating heretic. Heretic po yung mga tawag sa taong kumukontra sa pananampalataya sa Katolisismo. Medyo malalim po yung pag-uusapan natin kasi about po ito sa Kristyanismo. So, ako po hindi ko rin po lubos maintindihan or kung mapapaniwala ako, pero valid evidence po. Kung gusto niyo mas malalim tayo na pagkaunawa, meron po ito sa YouTube. So, nabanggit po dito na kung sino daw po yung hindi sumamba sa pananampalataya ang Kristyanismo ay pinaparusahan. So, yun po yung pinapatungkulan dito ni Dr. Jose Rizal na kung saan ang pananampalataya ay hindi pumapatay. Di ba po? May kaugnayan po yun. Kasi daw po noong panahon ng Kastila o yung panahon ng Kopong-Kopong, ang hindi sumamba sa Kristyanismo ay hinahatulan o ginagarote yun gaya ng na-influensya ng mga Kastila sa Romanya. Diba yung ginawa sa bursa, ginarote sila? Tama po ba? Diba ginarote yung mga pare? Yun din po yung parusang binigay noong unang panahon. Yung sino man po hindi sumamba sa pananampalataya ay hinahatulan po ng kamatayan sa pamamagitan ng mga iba't ibang pamamaraan, mga torture, yung paglublob sa mga di ba po napag-aralan po ba natin yan? Opo. Yung mga pinipilit na sumamba sa sa Christian. Actually hindi lang naman sa Pilipinas nangyari yung ganun eh. Kahit sa unang panahon ng South Korea, ang mga makikita po na hindi po sumasamba doon, ganun din yung nangyayari sa kanila. Tama po. So, yun po. Kaya yun po yung pinapatungkalan ni Dr. Jose Rizal sa salitang kung saan ang pananampalataya ay hindi pumapatay. So, ibig sabihin ang iniiwanan doon ng lugar is yung pinamumunuan ng Romanya na may halong pamumuno ng mga Kastila kung saan ang mga pananampalataya daw po ay pumapatay. Parang gusto niyo umalis sa lugar na yun. So kung saan ang inuhin lamang ang naghahari. So ang naghahari po noong panahon ng Kastila, sino pa ba? Hindi yung mga
Romania. Ang Espanyol. Parang ang nangyari, binibigyan din ni Rizal dito na ang lugar na to, kumbaga sa lugar na yon, hindi yung Diyos yung namumuno. Kumbaga kumbaga isa lang po yung tinuturing niyang Diyos is yung nasa taas. Kaya po may kaugnayan kung bakit po binanggit yung salita Antichrist at isa rin po ito sa dahilan kung bakit po si Rizal ay hinatulan ng kamatayan. Yung po yung pinaka naging reason kung bakit po siya hinatulan ng pagkamatay or ng kamatayan, parusang kamatayan. Trivia lamang po noong si Rizal ay nakakulong, pilit po si Rizal na pinapahalik sa krus ng mga private. Ngunit ito po ay tinanggihan ni Dr. Jose Rizal. Bakit po? Kasi alam po ni Rizal na ang pananampalataya iyon ay pumapatay or pumapas lang. Ano po kayo naging rason kung bakit nagkaroon ng mga paglalakbay si Dr. Jose Rizal? Dahil lang po ba sa paglaban niya sa gobyerno? Gobyerno ng Kastila? Di ba po nagpunta-punta siya sa ibang lugar? Particular na po yung lugar ng Europa at lugar ng Amerika kung saan nagsaliksik po siya sa iba't ibang museo upang pag-aralan yung mga bagay na katumbas ng Kristyanismo. Di ba po? Kumbaga, ito po yung isa rin sa naging dahilan, naging dahilan is yung pagtulog sa Kristyanismo ibinahagi sa atin ng Kastila. Malinaw po ba? Nakakasunod pa po ba? Kaya ko po nabanggit po sa unang katanungan natin yung Antichrist. Ayun, kaya ko po siya nabanggit. Which is, hindi naman po talaga siya literal na Antichrist. Kumbaga, isa lang po siya sa mga naging dahilan kung bakit ang Kristyanismo ay hindi niya po sinasang-ayunan dahil ito po ay ano kaya? Sa paniniwala nila sa ng Kristyanismo po ay pumapatay. Okay, tama po, sinabi ni Dwayne Bandon. Parang sir, parang yung nila ko dal-dal, alam niyo na yun na Kristyanismo. Pero nakikita niya doon sa Kristyanismo yun, hindi nga po tama. Bakit ka magpapatakot sa Kristyanismo kung ang nakikita niya na mga gawain o mga pagsamot na niniwala doon is mali niya. Yun yung takot kabilang pagpatay ng mga tao, pagpatay sa mga tao, ganun po. Okay, tama-tama po. Sir, po akong share. Sige po, Mantele. Yung kaninang sinabi mo, di ba, ano yung trivia niyo po na pilit siyang pinapahalik po sa krus pero di niya hinalikan. Sa tingin ko kaya hindi niya ginawa yun kasi pag hinalikan niya, parang binibigyan niya po ng rason na yung mga praile na sinusuko niya na yung laban niya na matagal na Tama. Yung po yung pinakarason doon, bakit pilit siya pinapahalik. Parang sarili na po yung isusuko niya doon. Hindi lang po yung parang pagkamatay ni Rizal ang pinakamahalaga doon. Kumbaga, yun na po yun eh. Kumbaga, pag sinalikan po ni Dr. Jose Rizal yung krus or yung sinasabi natin yun, krus ng mga prayer, parang lahat ng pinaghirapan, lahat ng pagpapakasakit, pains ni Rizal ay mababaliwan lamang po. Upang mas makilala po upang mas mabigyang malinawan ang mga Pilipino sa totoong nangyayari sa ating bansa. Okay po. Kumbaga, yun na po yung pinaka-thoughts ng ating 13 na stanza. Kaya po, kung mapapansin nyo sa Akdang Lolo ni Tangrehe, El Filibusterismo, lagi po diyang nababanggit, meron po mga paksa dyan na may kinalaman sa pananampalataya. Tama po? Lagi po siyang, may mga akda po siya dyan na, kumbaga, salungat sa mga pangaral ng mga praile o mga Kastila noong panahon nila. Diba po? Ang lalim. Kumbaga, itong sulat ni Dr. Jose Rizal na to is hindi lang po para sa atin. Hindi lamang po para sa pamilya niya, hindi lang po para kay Josephine Bracken, bagkus para po ito sa lahat. Magbigay mulat sa lahat. Kumbaga, yung mga pinaghirapan na, yung mga pagpapakasakit na, pagpunta nyo sa ibang bansa, ay malaman natin na ito pala yung nangyayari. Ito yung nagbigay, kumbaga, ito yung alam natin, ito yung tama, ito yung alam natin na
dapat natin sundan, bagkus mayroon pa si Rizal na mas malalim pa, kumbaga mas may malalim pang pahayag dito patungkol sa panganganak ng Kastila. Kung bakit niya po nasulat itong Mi Ultimo Adios. Kung mapapansin niyo din, bakit numero 13? 13 stanza niya sinulat itong mga to. Pag sinabi po ba natin 13, ano to? Di ba po malas na numero? 13 tsaka 6. Okay. Malas po na numero yan, 13 tsaka 666. Malas po. Kaya sabi niya doon, Sir, yes po. hindi po ba 14 stanza ang Mi Ultimo Adios? Apo, meron pa pong kasunod. Sorry. Meron pa po. Apo, may pasunod pa. Kumbaga, dito niya lang sinulat yung pinakamalalim na pahayag. So, number 13. So, hindi pa po tayo tapos. Sorry. Medyo mahaba po kasi ito. May malalim pa itong pagpapakahulugan to. Kung ano lang po yung mga nalalaman ko at may ibabahagi ko po patungkol sa stanza na to ay aking po ibahagi. So, malinaw na po. Medyo malalim po kasi ito. So, meron po itong mas ay po, maraming salamat. Sunod na po tayo sa 14 stanza o yung panapos na stanza ni Dr. Jose Rizal. Ng Osta. Ito na po, para mabilis. Ipatria adulatrada, Dolor de mis Dolores, Irid, bumalik yata. Ito. Adios, Padres Hermanos, Trusor del Alma Mia, Amigos de la Infancia en el Perdigo Hogar, del Gracias y de Santos, del Patigoso Dia, Adios Dulce Extranjera mi alegra, Adios queridos seres, morir es descansa. Paalam magulang at mga kapatid, kapilas ng aking kaluluwa at dibdib. Mga kaibigan, bata pang maliit sa aking tahanan di na masisisi. Pagpapasalamat at napahinga rin, paalam estrangherang kasuyukot kaaliw, si Josephine Bracken po. Paalam sa inyong mga ginigiliw, mamamatay ay isang pagkakagupili. Ito na po yung panapos na pahayag ni Dr. Jose Rizal. Nakakapagbigay po ba ng idea? Nagpapaalam na siya sa mga Sam kakilala. Pedraza. Siguro po itong huling stanza po, ito na po yung nilaan niya yung pagpapaalam niya sa pamilya niya, sa mga kapatid niya, pati sa mga malalapit na sa buhay. Apo, tama po. Kumbaga, ito na po. Kaya kung mapapansin nyo, yung title natin sa Tagalog, ang huling paalam, napunta lang po yung huling paalam niya sa pang-labing-apat na stanza. Kumbaga, ang huling paalam niya ay isa rin po bilang huling habilin. Hindi lang po sa atin, hindi sa buong mundo. Naintindihan po? Okay po, bago po matapos ang aking talakayan, may iwan naman po ang isang katagan ni Dr. Jose Rizal. Pasasaan pa ang kalayaan kung ang mga alipin ngayon ay siya din namang mang-aalipin bukas. Isa lamang po ang magpapaliwanag at ito po ay pakiugnay sa ating talakayan ngayong araw. Jenna Soreta bilang panapos. Pasasaan pa ang kalayaan kung ang mga alipin ngayon ay siya din namang mga alipin bukas. Ang sinasabi po dito ni Jose Rizal, ano pang silbi ng pagkakalaya natin sa mga dayuhan na nanakop sa atin? Kung tayo na mismo na inalipin noon, ang siya rin namang mga alipin sa mga kapwa nating Pilipino sa hinaharap. Yun po. At doon po naman ang kaugnayan niya po dun sa Mi Ultimo Adios. Dahil doon po, nangyari din po doon na kapwa natin Pilipino ang mga nagiging sandata or nagiging ginamit ng mga Kastila upang alipinin tayo. Halimbawa na naman po yung sa Gumbulsa, kapwa Pilipino rin po yung pumatay sa kanila. Tumpak po kasagat. Maraming salamat, Yana Soreta. So, kung mapapansin din po natin, ang pumatay din po kay Dr. Jose Rizal ay kapwa din po nating Pilipino.
Yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat naman po ay marami po kayong napulot na aral sa ating tinalakay ngayong araw. Maraming salamat at yun lamang. Maraming salamat po, Kuya Rico. Andyan ba si Kurt? Wala. Wala. Ganito na lang. Matapos na tayo dun kay Kuya Rico. Tapos next week na lang yung kay Kurt. Total naman ay wala si Kurt. Baka mahina ang connection nila. End ko na yung record. Opo. Magano na lang,